Magandang umaga po sa inyong lahat. Hoy, nagbabalik po muli si Mima nyo. Yeah. Ang tahong ni Darla. Hoy, kamusta mga minamahal? Eto, meron akong ikukwento sa inyo. Hoy, pero facts to hindi to basta chismis lang. So, bago tayo pumunta sa ating mga kwento-kwento, syempre nais ko munang batiin itong ating mga masusugid na viewers. So, una na nga po dito si Amanda Tori. Oh, magandang umaga sa'yo, Amanda Tori. Dominador Petalio 9030. Si user HF6CM8X. Ano ba naman yung pangalan niyan? Pinahirapan ako. Si Jerry C. Puno 1244, Shiro Kanzaki, Addictus Rex. Sino pa ba? Si Simple Test, good morning sa'yo. Si Yan Toto, good morning. Diba, mga minamahal? So, yun na po. Okay, sige. Simulan na natin itong ating talakayan. So, 'di ba kahapon nga nagsalita itong si Sara Duterte. So, ang sabi ni Sara Duterte, lahat daw po nangyayari ay political harassment. Yan po yung sabi ni Vice President Sara Duterte, na yung pagsasalita ng against sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, yung about sa drug shipment, sa shabu shipment na inireveal, yung aligasyon ni Jimmy Guban is part daw po yun ng political harassment. To be exact, ito nga yung sinabi, 'di ba, ni Sara Duterte. So, sabi ni Sara Duterte, lahat ng ito ay political harassment, political attacks. Nakikita nyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd. Diyan palang mali na siya dyan. Kasi, yung issue guys, ulitin ko sa inyo yung issue nung drug shipment na yan, 2018 pa po, pinatay lang po yung kaso. 'Di ba kasi nakulong na itong si Jimmy Guban, wala pong magandang closure. Which is yan po yung inaantay natin, yung magkaroon ng magandang closure. Kaya nga, anytime, pwede pong ipa-reopen itong kasong to kasi hindi nga po nabigyan ng magandang ending. Yung ending talaga na tapos na, yung hindi mo na siya pwedeng buksan, wala walang magandang closure. Di ba sinungaling talaga itong si Inday, kaya ka nasusupalpal Oh, sabi dito, lumabas siya noong nagsalita na ako ng ano ang dapat nating gawin para sa bayan. Ang dapat nating gawin sa bayan is ipagtanggol ang mamamayang Pilipino. Yun. So, meron pong hindi nakatiis, mga minamahal, si Representative Dan Fernandez. So, meron po siyang buwelta sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang lahat ng daw po ito ay parte daw po ng black propaganda, sa madaling sabi, political harassment, political attacks sa kanyang pamilya. Kasi since daw nung lumabas siya sa Department of Education at naging kritiko na daw po siya ng administrasyon, diyan na daw po nagsimula ang lahat ng pang-aatake. Which is, hindi po yung totoo, mga minamahal. Hindi po pang-aatake ang pagsasabi ng katotohanan. So ngayon, nagsalita itong si Representative Dan Fernandez. So sinupalpal niya, mga minamahal. As in, talagang kulang na lang, niya yung gano'n. Diba? Kulang niya lang, sampal niya ng ganyan Kasi ang lakas makapagsalita ng political harassment. Yung ginagawa nila kay PBBM, yun yung totoong political harassment Yung pagbibintang na involved daw si PBBM sa droga, yun yung totoong political harassment. Yung ginawa nila kay Dilima, yung pinakulong nila 7 taon, tapos nakalaya kasi kulang yung ebidensya. To be exact, naging nga siya tawag dito, biktima ng mga false stories, 'di ba? Oh, yun yung totoong political harassment. So ngayon, ito yung sabi ni Dan Fernandez. Sabi niya, walang political harassment dito. If ever na nagtutugma-tugma yung mga ebidensya at iisa. At iisa yung pinatutunguhan ng aming investigasyon. Hindi po namin kasalanan yun. Tama.
'Di ba mga minamahal? Kasi ang layunin lamang po nitong mga representative na to, syempre, sila yung nandoon sa Quad Committee, malamang papaimbestigahan nila to find the truth. 'Di ba? Para malaman natin kung ano yung katotohanan. Dapat sana, Sara Duterte, total, asawa mo naman si Mans Carpio, bakit hindi mo na lang padaluhin sa Quadcom? 'Di ba? Pati itong si Pulong, ba't hindi mo na lang padaluhin sa Quadcom? Pati yung ama mo. 'Di ba kasi mga minamahal, kayo din mismo yung nagsabi na you don't care about human rights. So ngayon, na hinahanap kayo ng batas, 'di ba sana dumalo kayo, magpakita kayo. At saka mismo sila na din yung nagsabi, 'di ba, na they will face the case if it is only Philippine court. 'Di ba ang lakas nyo mag-amok na harapin nyo lahat ng kaso sa inyo basta sa korte ng Pilipinas. Pero mga minamahal, diyan pa nga lang sa investigation iniimbestigahan pa lang sila. Hindi na maka-attend. 'Di ba? Diyan pa nga lang hindi na kayo maka-attend. How much more pa kaya sa mas malaking picture na kakaharapin ninyo? Oh. Nakakaloka mga minamahal. Hindi ka ba nahiya nun, VP? Na ang lakas ng amats mo magsalita ng ganito ganyan, political harassment, pero yung comeback sa inyo din. 'Di ba nare-reverse din kayo? Kagaya ni nang sinabi ni Sara Duterte noon sa flood control. Binatikos niya yung flood control ng ating presidente, pero in the first place, gaano ba katagal na naging alkalde ng Davao ang kanyang ama? Gaano din ba kalaki ang confidential funds na nakuha ng kanyang ama? At siya din mismo kasi naging alkalde din siya ng Davao. 'Di ba kaya yung clash mga minabahal, yung balik dito, agad kay Sara Duterte, kinarma sila agad. 'Di ba kasi yung tipong tira sila ng tira, pero katira-tira din sila. Okay lang sana kung ibang tao yung magsalita nun, yung walang bahid ng dungis. 'Di ba? Pwede sana. Kaso yung magsasalita din is yung may bahid din ng dungis. Eh di parang pinagtawanan sila nun. Nakakahiya yun. Okay lang sana kung si Willie Ong yung nagbatikos dyan eh. 'Di ba? Walang bahid ng dungis sa politika. Kaso kayo, may issue din sa pera. Babatikos lang sa flood control. Saan napunta yung budget? Yung mga confidential funds, kung mismong dyan sa inyo, binabaha pa din kayo. Si Pulong may 51 billion din. Oh, 'di ba? Nakakaloka mga minamahal. Na instead sana na nagtatrabaho ka na lang dyan sa OVP, ang ginagawa mo ngayon, nagiging kritiko ka. Hindi ka namin sinwelduhan para maging critics. Sinuswelduhan ka namin kasi gusto namin paglingkuran mo kami. Hindi mo pera yung mga pinapasweldo sa'yo. Pera po yan ng mga taxpayer na katulad ko. Kaya sino hindi mapipikon, hindi mauurat dyan. Literal mga minamahal na nakaka-stress. 'Di ba? O ngayon na sinupalpal ka, magsusumbong ka na naman sa iyong ama. Crying baby ang putik. 'Di ba? Oh, yun po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.